Wellman TV. Last Kabanata 961. Alexander. Kabanata 681 ang amo ng lungsod sa lungsod. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ng pamilya Lucas ay natigilan. Kung mapagkakatiwalaan ang naunang pagbabawas ni Sadia, ang pagkakakilanlan ni Alexander. Sa sandaling ito, tumayo si Jordan at malakas na sinabi, paano ito posible? Sadia, ngayon mo lang din nakita na sanay si Alexander. Mapapatunayan lamang ng pagpatay kay Max na si Alexander ay isang matapang at hanggal na tao. Kung talagang may kaila hilakbot siyang pagkakakilanlan, paanong hindi malalaman ni Terry at Ezra? Dahil matapang silang gamitin ang linya ng Sconvia City para harapin si Alexander, dapat ay marami na silang ginawang investigasyon bago yun. Bukod sa pag-alam ng kaunting martial arts, si Alexander ay talagang walang kapansin-pansin, at talagang imposibleng napatay niya ang magkapatid na Jenkin. Kung tutuusin, mula noong aksidente, ang pamilya Jenkin ay nanatiling tahimik tungkol sa paghiganti, na ibang-iba sa ugali ni Terry at Ezra. Lahat ng tao sa pamilya Lucas ay malalim na pinag-isipan ang sinabi niya. Tama iyon. Ang kapangyarihan ng pamilya Jenkin ay tiyak na hindi bababa sa kapangyarihan ng pamilya Kent, at sa ilan. Paggalang, ito ay maaaring maging higit na mataas. Gayunpaman, nang mapatay sina Parker at Barry, ang pamilya Jenkin ay hindi lamang nang ahas na ipaghiganti sila, inihayag pa nila na puputulan nila ang relasyon kina Parker at Barry sa magdamag. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon sa dumi ng lahat ng babae kay Luces ay nagyelo. Kung mapagkakatiwalaan ang naunang pagbabawas ni Siddy, ang pagkakakilanlan ni Skyler. Sa sandaling ito, tumayo si Jordan at sinabing malakas, paano ito posible? Siddy, ngayon ka pa nananahit at Skyler is just very skilled. Ang pagpatay kay Maxen ay nagpapatunay lamang na si Skyler ay a brave and foolish person. Kung siya ay may kakilakilabot na pagkakakilanlan, paanong hindi alam ni Terry si Ezra? Dahil sila ay may sapat na lakas upang gamitin ang Sconvia City Garrison para makipag-ugnayan kay Skyler, dapat ay marami na silang ginawang pagsisiyasat bago ang mga ito. Apart from knowing a little Myrtle Earths, Skyler has absolutely nothing outstanding, and it is absolutely impossible that napatay niya ang magkapatid na Jenkin. After since the accident, the Jenkin family has kept silent about revenge, which is very different from the behavior of Terry and Ezra. Lahat ng nasa pamilyang Luces ay malalim na nag-iisip sa sinabi niya. Tama na. Ang kapangyarihan ni Jenkin na pambabae ay tiyak na hindi bababa sa Kent babae, nagtatapos sa kanilang mga aspeto, ito ay maaaring maging superior. Gayunpaman, nang patayin ni Parker si Barry, hindi lamang hinanggad ni Jenkin na babae na gantihan sila, ibinalita pa nila na puputulan nila ang relasyon kay Parker na wakasan si Barry sa magdamag. Ipinakita nito na ang mga taong pumatay kay Parker at Barry ay mga buhay na hindi kayang guluhin ng pamilya Jenkin. Gayunpaman, kumilos sina Terry, Max at ang iba pa na parang hindi nila sineseryoso si Alexander. Tila ang nakakatakot kay Alexander ay ang kanyang napakahusay na kakayahan. Ang kanilang mga naunang hinuha ay baluktot. Ang dalawa pang bagay ay nagmula sa ibang tao. Sa pag-iisip nito, lahat sa pamilya Lucas ay nakahinga ng maluwag. By the way, hindi ba halos tapos na ang City in the City, considering they work day and night? Biglang tanong ni Jordan. Iniisip niya ang tungkol sa inauguration dinner. Ang isang tao na gumastos ng $50 bilyong sa pagbili ng isang piraso ng mahirap na lupain sa lugar ng Sconvia downtown, at pagkatapos ay pinakilos ang libu-libong manggagawa upang magtayo ng isang lungsod sa lungsod ng walang humpay ang gayong katangian ay dapat napansin-pansin. Siyempre, ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Upang makapagtayo ng lungsod sa lungsod, mahirap tapusin ang proyekto ng walang matibay na suporta sa likod nito. Ang boss ng lungsod na ito sa lungsod ay tiyak na lampas sa kapangyarihan ng lahat ng mayayamang pamilya ni Sconvia, at malamang na miyembro ng isang sikat na pamilya sa North Province. Kung may pagkakataon na dumalo sa inauguration dinner at makipagkaibigan sa ganoong malaking shot,
tiyak na magiging maganda ang kinabukasan ng pamilya Lucas. Nang marinig ang mga salita ni Jordan, narinig si Logan at sinabing, "Well, it's almost there." Nabalitaan ko na hindi lang ang mayayamang pamilya sa Scanvia, kundi pati ang mga mayayamang pamilya sa mga karatig lungsod ay darating para dumalo sa inauguration dinner. Ipinagmamalaki ng lahat na makadalo sa party ng hapunan. Maraming mayamang babae ang naghahanda sa kanilang mga damit. Nang marinig ito nina Jordan, Saidia at ng iba pa, kumislap ang kanilang mga mata. Ang amo nitong lungsod sa lungsod ay hindi ordinaryong tao. Hindi na sila makapaghintay para sa hapunan ng inaugurasyon, at inaabangan ng pag-asang makita ang mga kilo ng big shot sa oras na iyon. Kumilos si Alexander na parang nagbubos siya bago umalis, nalungkot si Logan nang maalala niya ito. Gayunpaman, ito ang lobby ng Lucas Manor pagkatapos ng lahat. Bilang kahalili sa kanyang pagpatuloy ng pamilya Lucas, maaari lamang madala ang mga katawan ni Terry, Sterling at Ezra, at nagmadali siyang maglinis bago tumagos ang mga mantsa ng dugo sa marmol sa lupa. At si Shane at Jeffrey ay umalis sa lobby na may mabigat na puso. Kabanata 682 Ang kayamanan ay madalas matatagpuan sa panganib. Sa villa kung saan nakatira si Shane, sa sala. Dad, napakahusay ng lalaking iyon na si Alexander, at napakalupit at perwisyo, naglakas loob siyang patayin si Terry at ang Kent sa harap natin. Nag-aalalang sabi ni Jeffrey. Naghanda man siya ng isip sa husay ni Alexander, nagdulot ng bagyo sa kanyang puso ang nangyari sa lobby. Dad, dapat ba tayong mag-usap ng matagal tungkol kay Micah? Natatakot ako na kapag nalaman ito ni Alexander, hindi na kayanin ng pamilya Lucas ang kahihinatnan ng kanyang galit. Bagamat narinig niya mula sa kanyang mga bodyguard na napakalakas ni Alexander noon, ito ay hindi gaanong epekto kung ikukumpara sa nakikita ng kanyang mga mata ngayon. Kung may nangyari kay Micah, buong lakas talaga mag-iimbestiga si Alexander. Kung nalaman ni Alexander na sila ang gumawa ng mga trick, natatakot siyang magdusa ang lahat sa pamilya Lucas. Siya at si Shane ang unang nagpasa ng bigat. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi ito sineseryoso ni Shane, sumangot ng malamig, at sinabing, "Ang kayamanan ay madalas na nasa panganib, gusto naming umunlad ang aming pamilya Lucas. Ang panganib na ito ay wala." At saka, hiniling ko kay Yulia na bumalik at binigyan siya ng napakaraming bahagi sa pamilya Lucas. Natural, siya. Gagawa din ng kaukulang kontribusyon sa ikaluluwalhati ng aking pamilya Lucas. Sa ville kung saan nakatira si Shane, sa sala. Dad, that guy Skyler is so skilled, and he is so cruel and perverse, he dared to kill Terry and the Kents in front of us. Nag-aalalang sabi ni Jeffrey. Kahit na pinaghandaan niya ng husto ang husay ni Skyler, natigil ang pag-atake sa lobby sa kanyang pamumuno. Dad, should we have a long-term discussion about LOL? I'm afraid that kapag nalaman ni Skyler, hindi kakayanin ng babaeng Luces ang kahihinatnan ng kanyang galit. Bagamat pinakinggan niya ang kanyang mga bodyguards na si Skyler ay napakalakas noon, hindi gaanong hindi tama kung ikukumpara sa pagtahi niya gamit ang sarili niyang mga mata. Kung may nangyari kay LOL, tiyak na mag-iimbestiga si Skyler ng buong lakas. Kung nalaman ni Skyler na ginawa nila ang mga trick, alam niyang lahat ng babae sa Luces ay magdurusa. Tinapos niya na si Shane ang unang gumawa ng serbesa. Hearing his words, she not take it seriously, snorted coldly, and said, "Wealth is often found in danger, we want our Luces family to prosper. This risk is nothing. At saka, I asked Yuli to come back and give her so many shares in the Luces family. Naturally, she will also make a corresponding contribution to the glory of my Luces family." Kung wala si Micah, pwede pang magkaroon ng isa pang anak ang mag-asawa. Anyway, sa dami ng shares sa mga kamay nila, kayang-kaya nilang magkaroon ng maraming gusto. Gayunpaman, kung hindi sila marunong magpasalamat. Habang nagsasalita siya, biglang nanlamig ang mga mata ni Shane, "Nakontak ko na ang mga tao, at ilang araw na lang makakarating na sa Scanvia ang mga pinadala. There is always someone greater.
Makapangyarihan si Alexander, pero siguradong hindi siya ang kalaban ng iilan. Sana hindi niya ako basta-basta hahampasin ng baril. May master ba talaga na pinadala sa Scanvia? Biglang natuwa si Jeffrey, then I don't have to worry. Hindi bagay si Alexander para dyan. Habang nagsasalita ay baka sa mga mata ni Jeffrey ang pananabik. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay may kumatok sa pinto. Sinong nandyan? Sa sobrang takot ni Jeffrey ay mabilis niyang nilunok ang mga salitang lumabas sa kanyang labi, at kaagad. Bumangon at nagmamadaling pumunta sa gate. Kung narinig ni Alexander ang sinabi niya ngayon, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Ako ito. Boses ni Clara ang nanggaling sa labas ng pinto. Clara, kailan ka dumating sa pinto? Maingat na tanong ni Jeffrey. Maganda ang relasyon ni Clara kina Alexander at Yulia. Kung marinig ito ni Jordan at ng kanyang barkada, hindi siya kabahan. Iyon ay dahil hinanggad ni Jordan ang kamatayan ni Alexander, kahit na marinig niya ang tungkol dito, hindi niya ito isusumbong. Gayunpaman, kung narinig ni Clara ang sinabi niya ngayon, hindi siya sigurado kung ano ang mga kahihinatnan. Binigyan ni Clara ng kakaibang tingin si Jeffrey, kakadating ko lang. What's wrong, Uncle Jeffrey? What happened? You seems very nervous. Matagal siyang tinitigan ni Jeffrey, at matapos makumpirma na walang kakaiba kay Clara, gumaan ang pakiramdam niya. Wala lang, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jeffrey. Clara pursed her lips and said, Tito Jeffrey, kahit medyo mayabang si Alexander, asawa siya ng tatay nina Yulia at Micah. Gusto kong tanungin si Lolo kung may paraan para matulungan siya. Akala ni Clara ay mahal na mahal ni Shane si Yulia, kaya siguradong mamahalin niya ito. Ang pinakamalamang na tao sa pamilya Lucas na umabot upang iligtas si Alexander ay walang iba kundi si Shane. Kabanata 683 Ano ang nasa isip ni Clara? 3. Bagaman sa harap ng malaking pamilyang Pearson at ng Northcomers, ang pamilya Lucas ay wala. Gayunpaman, halos buong buhay niya ay nanirahan si Shane sa Scanvia, kaya mayroon pa rin siyang ilang mga koneksyon. Kung handa siyang gamitin ang mga relasyong iyon, hindi banggitin ang pag-iwas sa parusa ni Alexander, at least mailigtas niya ang buhay ni Alexander. Oh, kaya pala nandito ka. Agad na bumalik sa normal ang ekspresyon ni Jeffrey, I was talking about this with the old man just now. Gayunpaman, sinabi ng matanda na si Alexander ang nag-provoke sa pamilya Pearson at sa Northcomer sa pagkakataong ito. Kahit na gamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Lucas, maaaring wala itong pagbabago. I know what you mean. Bumalik ka muna. I will discuss the details with the old man. Kung may pagkakataon, natural na susubukan naming mag-recourse. Anyway, manugang din siya ni Phaedra. Hindi natin basta-basta mapapanood si Yulia na mawala ang asawa at si Micah ang mawawalan ng ama. Tito Jeffrey, pakiusap po ng mabuti si Lolo, mauna na po ako. Tumango si Clara at masunerang lumabas ng villa. Hanggang sa lumayo siya ay bumalik si Jeffrey sa sala ng villa. Hindi niya malalaman na si Clara, na naglalakad sa kalsada, ay labis na mapotla, at ang kanyang mga mata ay lalo pang natakot. Halatang narinig niya ang sinabi ni na Jeffrey at Shane kanina lang. Bagamat sa harap ng malaking Pearson family ay nagtatapos sa Northcomers, ang Luces na babae ay wala. Gayunpaman, halos buong buhay niya ay nanirahan si Shane sa Scanvia, kaya may mga koneksyon pa rin siya. Kung handa siyang gamitin ang mga relationship na iyon, hindi banggitin ang pag-iwas sa parusa ni Skyler, at baka mapatay niya si Skyler. Oh, ang galing mo kasi nandito. Agad na bumalik sa normal ang ekspresyon ni Jeffrey, I was talking about this with the old man just now. Gayunpaman, sinabi ng matatandang lalaki na si Skyler ang nag-udyok sa Pearson na mag-asawang tapusin ang Northcomer sa pagkakataong ito. Kahit na gamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng pamilyang Luces, hindi iyon basta-basta. I know what you mean. Go back first. I will discuss the details with the old man. Kung may a chance, we will naturally try the recourse. Anyway, he is also Phaedra's son-in-law.
Hindi namin basta-basta babasahin si Yuli na mawala ang kanyang asawang si Lowell. Ang kanyang fetter. Uncle Jeffrey, please tell the grandpa cheerfully, mauna na ako. Tumango si Claire na masunuri na umalis sa Ville. It was not until she walked away that Jeffrey returned to the living room of the Ville. Hindi niya malalaman ng Claire kung sino ang walking sa road, we very pele, and ang kanyang mga mata ay mas takot. Obviously, she heard what Jeffrey and Shin said just now. Base sa narinig niya, ibig bang saktan ni Lolo at Tito si Micah? Bakit ito nangyari? Ano ang mabuting may dudulot nito sa kanila? Ano ang kinalaman nito sa pagpapanatiling maluwalhati ng pamilya Lucas? Biglang hula ni Clara sa kanyang puso. Paulit-ulit na tumatama sa utak niya ang mga salitang iyon, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ano nga ba ang nangyayari? Hindi ba dahil sa sobrang na-miss ni Shane si Tita Phaedra, kaya bumalik si Yulia? Pagkabalik ni Yulia, the Lucas family, specifically Shane and Jeffrey, the best treated Yulia. Lalo na si Shane, na parang gustong bumawi sa lahat ng guilt na nararamdaman niya kay Phaedra kay Yulia. May iba pala siyang intensyon ng bigyan si Yulia ng ganoon kalaking bahagi ng shares. Ito ay para patatagin sina Yulia at Alexander. Ang pagkakasala, kabaitan, at pagmamahal na iyon ay pekeng lahat. Lahat ay peke. Gusto talaga ni Shane at Jeffrey na isakripisyo si Micah para sa kinabukasan ng pamilya Lucas. Ipokrito, masyadong ipokrito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Clara na mas kasuklam-suklam sila kaysa kay Tio Logan. Ang pagkamuhi ni Logan para kina Alexander at Yulia ay hindi bababa sa ipinakita, habang sina Shane at Jeffrey ang pinaka-nakakatakot. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang manginig. Habang naglalakad siya, nagsimula siyang makipagdebate sa sarili, sasabihin ba niya kay Alexander at Yulia ang tungkol dito? Clara, anong iniisip mo? Halos magdikit na ang mga kilay mo. Sabi ng isang maislan na boses. Nakangiting naglakad si Yulia, at nasa tabi niya ang magandang Micah. Huminto si Clara, at mabilis na umiling, hindi. Wala. Yulia, may gagawin ako bigla kaya lalabas muna ako. Sa sinabi nito, binilisan niya ang kanyang lakad at umalis nang hindi lumilingon. Nagmamadaling lumingon si Yulia sa likuran ng kanyang pag-alis na medyo naguguluhan. Gayunpaman, sa pag-iisip na marahil siya ay talagang nagmamadali, hindi niya ito masyadong sineryoso. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang kamay ni Micah at naglakad patungo sa Fluxeasy Tower. Kasabay nito, ang pamilya Pearson. Sa sala, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasot ang nakaupo sa throne chair sa kanlurang bahagi. Siya ang pinuno ng sangay ng pamilya Pearson, si G. Terence Pearson. Nakaupo sa pangunahing upuan sa silangan, ang isang binata na may mala-espada na kilay at mabituing mga mata. Sa posisyon pa lang ay makikita na talaga na mas mataas ang katayuan ng binatang ito kaysa doon ni Terence. Habang nag-uusap ang dalawa, tumakbo ang isang katulong na may gulat na ekspresyon. Master, may seryosong nangyari. Kabanata 684 na Dark Web Reward Order. Kumunot ang noo ni Terence at sinabing, "What's caused the panic? Hindi mo ba nakita na nandito si Young Master Caspian? Kung naabala mo siya, pagsisisihan ko ito." Ang pangalan ng binata ay Caspian Pearson, at siya ang Young Master ng pangunahing sangay ng pamilya Pearson sa Clay City. Nang marinig ng katulong ang mga salita ni Terence, ang kanyang puso ay nanginginig sa takot, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang mga kilay kay Caspian at malugod na sinabi, "Taos-puso kong pasensya, sa pag-istorbo kay Young Master Caspian." Walang pakialam na ikinaway ni Caspian ang kanyang kamay, at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari?" Tumingin ang katulong kay Caspian, pagkatapos ay kay Terry, at sinabing, tumawag si Sconvia at sinabi na ang pangalawang Young Master na si Terry at ang kanyang anak na si Aidan ay napatay lahat. Ano? Napatay? Napabulala si Terence, sino ang lalaking iyon? Balita ko ito ay isang binata na nagngangalang Alexander. Totoong nagulat ang katulong, ang lalaking ito ay ang apo ng matanda ng pamilya Lucas sa Sconvia. Dumating siya sa Sconvia mula sa Cloudtopia kalahating buwan na ang nakakaraan.
Siya ay napakahusay, at siya ay mayabang at nangingibabaw. Noong siya ay nasa Cloudtopia, ginamit niya ang kanyang malakas na impluwensya upang ang apat na pangunahing pamilya ng Cloudtopia ay yumuko sa kanya. Sa loob lamang ng 20 araw, hindi lang niya pinatay ang pangalawang ama at ang kanyang anak, kundi pati sina Ezra, Sterling, at Max, tatlo sa mga miyembro ng pamilya Kent at sa 3 henerasyon. Ano? Nagulat na naman si Terence. Ano ang pinagmula ng Alexander na ito? How dare he pumatay ng ilang tao sa Scanvia? At lahat sila ay may isang tiyak na pagkakakilanlan at katayuan. Sa pagkakataong ito, mayabang na tanong ni Caspian sa tabi niya, kailangan mo ba ng tulong ko? Pambobolang sinabi ni Terence, na-appreciate ko ang kabaitan ni Young Master Caspian, pero isa lang siyang mayabang at dominanteng bata, kaya marahil hindi ka namin kailangan na hawakan siya ng personal. Bagaman mas mababa ang kapangyarihan ng aming sangay kaysa sa iyong pangunahing sangay, mayroon pa rin kaming kaunting lakas. Kung hindi, hindi ako nangangahas na umasa na babalik sa yakap ng malaking pamilyang Pearson. Sinulyapan ni Caspian si Terence at bahagyang tumango, ipinahayag na sumasang-ayon siya sa sinabi niya kanina. Agad na inutusan ni Terence ang katulong na nasa harapan niya, go to the dark web to issue a reward order, 100 million, to buy the head of that kid Alexander. Gusto kong malaman ng lahat na ang aming pamilya Pearson, kahit na ito ay isang sangay lamang, ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring guluhin ng sinuman. Oo, guru. Yumuko ang katulong at ikinuyom ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay lumabas ng bulwagan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang isang reward order na nagkakahalaga ng $100 milyong sa mga headline ng dark web. Ang dark web ay para sa buong mundo. Naroon ang mga mamamatay tao sa lahat ng antas ng buhay. Hanggat binayaran ang pera, karaniwan na para sa kanila na pumatay ng isang politikal na figure ng isang bansa. Gayunpaman, hiniling ni Terence na ilabas ang reward order na ito, ngunit ang taong papatayin ay hindi isang political figure ng isang partikular na bansa o isang taong may malaking impluwensya, sa halip ay nakakuha ito ng atensyon ng mga asasin mula sa buong mundo. Ano ang background ng batang ito na may apelyidong Tomas? Mayroon talagang isang tao na handang gumastos ng $100 milyon upang bilhin ang kanyang ulo. 1 minuto lang bago mailabas ang gawain, at may kumuha nito. Ito pala ay Walt Soule. Siya ang pinakasikat na pumatay sa Alvonia kamakailan. May hawak siyang perpektong record na 100% rate ng tagumpay. Ang lalaking ito na nagngangalang Alexander ay mapapahamak. Maraming talakayan sa dark web, ngunit hindi alam ni Alexander, ang taong naging sanhi ng kaguluhan, tungkol dito. Sa oras na ito, sa Fluxesi Tower ng pamilya Lucas. Tanong ni Micah kay Alexander in a childish voice, pare, kailan tayo uuwi? Miss na ni Micah si Beans. Kabanata 685 may nangyari kay Beans. Beans ang pangalan ng maliit na golden retriever. Bago pumunta sa Scanvia, iniwan ito ni Alexander sa kanyang mga magulang. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula nang lumabas siya, at natural lang na mamiss ng batang babae ang kanyang aso. Nang marinig ang sinabi ni Micah, tumango si Alexander. Anyway, ang Lover's Tower ay hindi makukumpleto sa loob ng ilang araw, kaya bakit hindi samantalahin ang oras na ito upang bumalik at dalhin ang maliit na golden retriever dito? Alexander then doubtingly said to Micah, then Daddy will bring Micah back to Cloudtopia now, to bring Beans to Scanvia. By then, Beans could even play with the little dolphin here. Nang marinig ito ni Micah, tuwang-tuwa siyang pumalakpak at sinabing, good. Let Beans learn to swim with the little dolphin. Habang nagsasalita siya, tumakbo ulit siya kay Yulia, at sinabing, Mommy, magpalat ka na dali, iuuwi na tayo ni Daddy. Walang imak na tinitigan ni Yulia si Alexander, you can give Micah whatever she wants, and sooner or later ma-spoil siya sayo. No, Micah promises, hindi ako magpapakatanga. Mabilis na kinausap ng batang babae si Alexander. Ngumisi si Alexander, at napatawa rin si Yulia sa seryosong tingin ng dalaga.
Pagkatapos magbihis ni Yulia, kinuha ni Alexander ang kanilang mag-ina at nagpaalam kay Shane, at pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa Cloudtopia. Noong una, gusto nilang kamustahin si Clara, ngunit wala silang mahanap. Ang babaeng ito ay tila naging abala bigla, at hindi sigurado kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Alexander, at ang pamilya ng tatlo ay masayang nagmaneho patungo sa Cloudtopia. Makalipas ang ilang oras, nagpakita sila sa villa kung saan nakatira ang pamilya ni Nathaniel Fuller, Gardeno. Isang villa. Si Naomi ay ipinadala ni Yulia sa Merced County upang maging taong namamahala sa opisina, kaya ang tanging nakatira sa Gardeno. Isang villa ngayon ay ang kanyang adoptive parents, sina Nathaniel at Winona. Pagdating pa lang sa gate, hindi na nakapaghintay si Micah kundi sumigaw na, "Micah, Micah, Micah is back." Micah, ingatan mo ang boses mo, at hilingin mo kay tatay na i-doorbell tayo, para marinig ito ni Lolo't Micah kahit saang kwarto sila naruroon, mabilis na sabi ni Yulia. Agad na pinindot ni Alexander ang videophone sa may pintuan. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, nakita ni Nathaniel si Alexander at mabilis na binuksan ang pinto. "Alexander, Yulia, baby Micah, bumalik ka na." Sabi ni Nathaniel na masayang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang kanyang mga mata ay natatakpan ng malungkot na tingin, na parang may nangyari. Hindi masyadong sensitibo si Micah para kunin iyon. Nang makita niya si Nathaniel, hindi na siya makapaghintay kundi nagtanong, "Lolo, nasaan si Beans? Bakit hindi ito lumabas?" Habang nagsasalita, ang batang babae ay tumingin sa paligid na parang isang maliit na matanda. Napabuntong hininga si Alexander at nag-concentrate, gustong maramdaman ang posisyon ni Beans. Hindi man lang niya naramdaman. Kaagad, nagmamadali niyang tinanong si Nathaniel, "Dad, wala ba si Beans sa bahay?" Nang marinig ito ni Micah, mabilis siyang nagtanong, "Lolo, may sakit ba si Beans? Nadala mo na ba siya sa pet hospital?" Mas maganda ang medical skills ni Dad kaysa sa mga doktor na iyon, hayaan mo si Dad na gamutin si Beans. Umiling si Nathaniel, malungkot na sinabi, "Walang sakit si Beans, pero biglang nawala. Isang araw at isang gabi kaming naghanap ng nanay mo, pero wala man lang nakitang anino. Hinala namin na si Beans ay hindi nawala mag-isa, ngunit nahuli at kinain." Kabanata 686 na gumalaw ka, mamatay ka. Bulalas ni Micah, at pagkatapos ang malalaking mata ay napupuno ng ambon, umiling-iling siya at sinabing, "Hindi, masunurin at matino ang Micah, Beans, bakit may gustong kainin ito? Tay, ikaw ang pinakamakapangyarihang ama sa mundo, matutulungan mo ba si Micah na mahanap si Beans?" Nang makita ang lumuluhan na mga mata ni Micah, malapit nang madudurog ang puso ni Alexander. Agad niyang tinanong si Nathaniel, "Tay, may basehan ba ang mga hinala niyo ni Mama? O may intensyon ba kay Beans dati?" Tumango si Nathaniel, at sinabing, "Totoo na may hindi pala kaibigan na intensyon para kay Beans. 3 days ago, pinasyal namin ng nanay mo si Beans sa Villa area. Tinanong kami ng isang binata tungkol sa presyo ng beans. Hindi namin masabi ni nanay mo. Hinala ko na siya ang kumuha kay Beans. Kung hindi, sinong magtatanong kung magkano ang halaga ng kanilang mga alagang hayop nang walang dahilan?" Tahimik na tumitig si Alexander, taga Villa din ba ang taong iyon? Tumango si Nathaniel, "Oo, nakatira din siya sa garden no. Isa. Noong naghiwalay kami noong araw na iyon, narinig ko siyang nagmumura, na para bang sinasabi niya na kapag hindi namin sinabi sa kanya ang presyo, ituturing niya si Beans bilang isang maliit na aso. Hulihin siya at patayin at kainin ang kanyang karne. At that time, akala ko lang sinasabi niya. Nung nawala si Beans, in retrospect, siguro ginawa niya talaga." Malamig na ngumuso si Alexander, mabuti pang hindi na lang talaga siya kumain ng beans, kung hindi, magbabayad ako sa kanya ng napakahirap. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, naglakad si Alexander sa labas ng pinto, napabuntong hininga muli, at naramdaman ang posisyon ni Beans. Buti na lang at sa pagkakataong ito ay nahabol niya ang hininga ni Beans. Agad niyang dinala sina Yulia,
Micah at Nathaniel sa kinaroroonan ni Beans. Kasabay nito, sa isang tiyak na villa sa Garden No. Isang asong may blonde na buhok ang nakahandusay sa marmol na sahig. Iyon ang maliit na golden retriever ni Micah, si Beans. 2 buwan na ang lumipas, at dahil sa maingat na pagpapakain ng pamilya ni Alexander, lumaki ito mula sa isang tuta tungo sa isang malakas na malaking aso. Gayunpaman, sa sandaling ito, dumanas ito ng maraming pinsala, at ang gininto ang balahibo sa katawan nito ay nabahiran ng dugo. Woof! Malungkot na sigaw ni Beans. Pilit na nagpupumiglas ang 4 na paa nito, sinusubukang tumayo at makatakas sa lugar kung saan ito nasugatan, ngunit kahit anong pilit nito ay hindi ito makatayo. Sa hapag-kainan sa tabi nito, may ilang mga kabataang nakaupo. Ang ilan ay abala sa paghahanda ng hot pot seasoning, ang ilan ay humahasa ng kanilang mga kutsilyo, at ang ilan ay tumingin kay Beans na may mapait na ngiti. Ang nakangisi ay ang binata na nakipag-usap kay Nathaniel at Winona 3 araw na ang nakakaraan. Mr. Seven, sinabi ko kanina na kung gusto mong mag-alaga ng aso, dalhan kita ng kariton ng mga aso. Bakit kailangan mo ng ganitong klaseng hayop na pinalaki ng kalahating gulang? Hindi lang ito masuwen, bagkus ay nagngangalit ito nang makalapit dito. Ipapatikim ko ang kapalaran ng pagkakasala sa atin ngayon. Kinuha ng naghasa ng kutsilyo ang kutsilyo sa kamay at naglakad papunta sa kinaroroonan ni Beans. Aw! Naramdaman ni Beans ang papalapit na panganib, at sa sobrang takot ay hamampas ang 4 na paa nito, sinusubukang tumayo at tumakbo palayo. Gayunpaman, ito ay pinakain ng dog food na kontaminado ng mga droga, at wala itong lakas. Nasulya pa ni Mr. Seven ang mga bakas ng ngipin na nakagat ni Beans sa kanyang braso, kumaibot ang gilid ng kanyang bibig, at sinabing, kung hindi dahil ginto ang balahibo nito, ang sabi ng amo ay maaari akong yumaman, o kung hindi. Hindi kakainin ang halimaw na ito. Dahil ito ay tumangging sumuko, gagawin ko itong isang mainit na kaldero ng karne ng aso, ihagis ito hanggang sa aking tiyan, at ako ay magiging masagana. Nang marinig ang mga salita ni G. Seven, ang binata na may hawak na kutsilyo ay nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, itinaas ang kumikinang na puting kutsilyo sa kanyang kamay, at kakatayin na sana si Beans. Nang malaglag na ang kutsilyong nasa kamay niya, biglang nagsalita ang isang boses na may matinding lamig. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang aso ng aking anak ay papatayin ko. Kabanata 687 Ano ang mali sa pagpasok sa isang pribadong paninirahan? Sinong nandyan? Agad na napalingon ang lalaking may hawak ng kutsilyo, ngunit wala siyang nakitang tao. Gayunpaman, ang boses kanina ay malinaw at nakikilala na parang nasa tenga. Nang lahat ng tao sa restaurant ay nagtataka kung bakit. Boom! Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang pinto ng villa. Ang gate ng mahogany, na 10-10 sentimetro ang kapal, ay tumama ng husto sa lupa. Ang marmol sa lupa ay agad na napunit na parang sapot ng gagamba, at ang bahaging nataman ay lumubog pa, na nagpapataas ng alikabok ng ilang metro ang taas. Damn! Maraming tao sa restaurant, ang lahat ay takot na takot. Hindi nila naintindihan ang nangyari, ang tarangkahan ng villa ay nawasak ng husto. Nang mawala ang alikabok, mas nagulat sila nang makita nilang pumasok si Alexander at ang iba pa. Dahil si Alexander, ang pinuno, ay sumipa lang ng walang kamay. Gaano kaya siya kalakas? Anong gusto mo kapag nakapasok ka sa bahay ko? Napalunok ng mariin si Mr. Seven, at mukhang bantay ang tanong. Hindi man lang siya nilingon ni Alexander, naagaw agad ang atensyon niya kay Beans na nakahandusay sa lupa. Beans! Nang makita ni Micah si Beans na puno ng dugo, napaluha siya kaagad, at walang pagdadalawang isip na tumakbo sa gilid ni Beans. Woof! Nang makita si Micah, napasigaw agad si Beans sa tuwa. Buti na lang na droga, pati ang kahol nito ay mahina na. Daddy, nasugatan si Beans, tulungan mo si Beans na gumaling ng mabilis, ayaw ni Micah na mamatay ito. Ang maliit na batang babae ay may mga luha sa buong mukha, at sinabi kay Alexander ng may awa.
Mabilis na naglabas ng tableta si Alexander sa maliit na bote na dala niya, ipinasok ito sa bibig ni Vince, at sabay sabing kay Micah, "Huwag kang mag-alala, baby, pagkatapos inumin ang gamot na ito, tiyak na makukuha si Vince. Mas mabuti." Nakita ni Nathaniel at Yulia na nasa tabi nila ang isa sa mga binata na may hawak na kutsilyo at ang hot pot soup na inihanda sa mesa, at agad silang nagalit. Mga pervert ba ang mga taong ito? Si Beans ay isang alagang aso ng tao, ngunit nahuli nila ito at gustong kainin. Sa oras na ito, nakabawi din ang mga kabataang iyon mula sa pagkabigla. Nang makitang malinaw ni Mr. Sivan ang mukha ni Nathaniel, bigla siyang ngumisi, "Matanda, ikaw pala, akala ko kung sinong pambihirang tao ang nagpakita. Pinasok mo ang pribadong tirahan ko at sinira ang mga gamit ko. Kung seryoso ako dito, babayaran kita hanggang sa ilalim ng pantalon mo. Umalis ka na dito bago pa ako magalit." Bakas sa mukha ni Nathaniel ang hindi makapaniwalang ekspresyon, "Young man, masyado kang mayabang, no? Gusto mong bilhin ang alagang aso ng apo ko, pero hindi kami pumayag, kaya nilagyan mo ng droga at ninakaw sa bahay, at pinahirapan hanggang sa mabugbog. At kahit maglagay ng mainit na kaldero, handang kainin ang laman nito, napakabisyo mo, sinisisi mo pa rin kami sa pagpasok sa pribadong tirahan. Brutal." Masungit na sabi ni Mr. Sivan, "Haha, ano bang masama sa pagiging mayabang ko? Kahit mapunta sa korte, hindi ba hayop lang, magkano ang halaga nito? I'd manda mo ako kung kaya mo. At hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na sa Cloudtopia, kahit na makausap mo ang hari, wala kang magagawa sa akin." Nang matapos siyang magsalita ay biglang kumislap ang kanyang mga mata, at sinabi niyang, "Ang sarap na magpakita ka rito, naiinip na ang mga kapatid natin. Bakit hindi ka nalang tumabi at panuurin kaming kumakain ng karne ng aso hot pot?" Puffed hahahahaha. Napaka-creative ni Mr. Sivan. "Mas mabuti pa kung buhusan mo kami ng mas maraming alak at tsaa." Nagtawanan at nag-echo ang mga kabataang katabi niya. "Ikaw." Nanginginig sa galit si Nathaniel. "Beans ang mabuting kaibigan ni Micah, bawal kang kainin." Nang marinig ni Micah ang sinabi ng mga taong ito, natakot siya kaya dali-dali siyang humiga sa lupa, pinuprotektahan ng Beans. "Saan ka ba nanggaling, mabahong babaeng yan, mamatay ka." Itatabi na sana ng isa sa mga kabataan si Micah habang nagsasalita. Pero, medyo malapit lang ang kamay niya kay Micah bago ito naklamp ng malabakal na mga daliri. Gumawa ng hakbang si Alexander. Kabanata 688. Gusto mo bang mamatay? Gusto nang tanggalin ng binata ang kamay ni Alexander, ngunit hindi man lang siya makagalaw. Agad na nagdilim ang mga mata, at galit na nagmura, "Bilasan mo at bitawan mo ako, o hahayaan kita." Sa kalagitnaan pa lamang ng mga salita ay tumama sa kanyang palso ang isang masakit na sakit, at ang binata ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Bago pa siya makapag-react, itinulak ni Alexander ang kanyang malaking kamay, at ang kanyang katawan ay marahas na itinaas na parang isang piraso ng basahan. Bang! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Hinampas ng binata ang hapagkainan ilang metro sa likuran niya. May mainit na palayok sa hapagkainan, at diretsyong bumuhos sa kanya ang mainit na tubig sa palayok. Sigaw nito na mas matinis pa kaysa kanina, at agad na napaso ang katawan ng binata na nabalot ng malalaking paltos. Ang ilang mga tao sa paligid, na nakikita ang eksenang ito, lahat ay nagsimulang pawisan. Hindi nila inaasahan na si Alexander, na mukhang maamo at malambot, ay naging isang walang awa na karakter. Ang mga mata ni Mr. Sivan ay kasing laki ng mga tansong kampana, "Sino ka ba?" Magkakaroon na sana siya ng verbal entanglement kay Alexander, pero tinatamad siyang kausapin si Alexander, kaya dalawang hakbang pasulong ang ginawa niya at binato ang isa pang binata na sumisigaw ng malakas sa mesa. "Ayaw mo bang magluto ng beans at kumain ng mainit na palayok? Pagkatapos ay hahayaan kitang matikman ang lasa ng mainit na palayok ng maaga." Ang natitirang kalahati ng kaldero ng kumukulong tubig ay binaligtad, at ang silid kainan ay muling napuno ng mga hiyawan na parang baboy na kinakatay.
Nang walang dulang, diretsyong naglakad si Alexander patungo kay Mr. Sivan. Napaatras si Mr. Sivan sa takot, at sabay tanong na kinakabahan, "Ikaw? Anong gagawin mo sa akin? Ako ang young master ng pamilya Sivan. Kung maglakas loob kang saktan ako, hinding-hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Iyong ama." Malamig nang umuso si Alexander, "I don't care who your father is. Gayunpaman, gusto kong makita kung paano niya ako sisirain. Halika, bibigyan kita ng pagkakataon, tawagan mo siya, at magpapakulo ulit ako ng isang kaldero ng tubig. Kung hindi pa siya nakarating pagkatapos kumulo ang tubig, ang palayok ng tubig na ito ay magagamit." Nang marinig ni Alexander na gustong magpakulo muli ng isang kaldero ng mainit na tubig, natakot si Mr. Mabilis niyang nilabas ang kanyang cellphone, nagdial ng numero, at nagngangalit, "Anak, sinabi mo yan. Kapag dumating ang tatay ko, mamamatay ka." Natawa si Alexander, bakit ang daming tanga sa mundo? Takot na takot sila hanggang sa mamatay, ngunit pinilit pa rin nilang magsalita ng masasakit na salita. Kahit kasing makapangyarihan ang kanyang ama gaya ng sinabi niya, kaya lang niyang maghintay hanggang sa dumating siya. Matapos makonekta ang tawag, mabilis na nagsalita si Mr. Sivan at ibinaba ang telepono. "Hahaha, malapit lang ang tatay ko, anak, tumalsik ka sa kamay ko ngayon." Humagalpak ng tawa si Mr. Sivan. Walang imak na sinulyapan siya ni Alexander, hindi nag-abala na kausapin ang tanggang ito. Pagkatapos ng panahong ito ng buffering, si Bean sa lupa ay nanimbalik ng kaunting sigla, sumipa pabalik, at direktang tumayo. Dahil pinainom ito ni Alexander ng isang milagrosong tableta, nawala ang sakit sa kanyang katawan, at nagsimulang maglangib ang sugat. Marahil ay naramdaman nito ang saya ng muling pagkabuhay pagkatapos ng sakuna, tuwang-tuwa itong umikot sa paligid ni Micah. Nang makitang gumaling na si Beans, tuwang-tuwa si Micah, niyakap niya si Beans at hinalikan ito ng mapusok. Maya-maya, may narinig akong ingay sa labas ng pinto. "Mayroon bang tao sa Cloudtopia na nang-ahas na hawakan ang anak ko? Gusto mo bang mamatay?" Sabi ng isang marahas na boses ng lalaki. Sa susunod na sandali, isang malaking grupo ng mga tao ang bumuhos sa villa. Ang nangunguna ay ang tunay na ama ni G. Sivan na si Bosco Sivan. Ang 12-dosenang mga tao sa likod niya ay pawang matangkad at matipuno, na may malalaking kalamnan na malapit nang mapuputok ang kanilang mga suit. Hindi lang nila na-overwhelm ang mga tao gamit ang kanilang aura, ngunit lahat ay may mga braso sa kanilang mga kamay, na parabang lalabanan nila si Alexander ng desperadong. Kabanata 689 ang backhand slap. Nang makitang dinala ng kanyang ama ang 50 o 60 tao dito, agad na na-hype si Mr. Sivan, at sumugod sa Bosco para magreklamo, "Tay, buti na lang at malapit ka, kung hindi ay pinakuluan ako ng batang ito." "Tito Sivan, hindi lang sinira ng taong ito ang pinto ng villa mo, pinasok kami, kundi pinagbantaan pa ang anak mo, na sinasabing iluluto siya sa mainit na kaldero." Dumagdag din ang ilan pang kabataan sa kanilang mga komento, at tumingin kay Alexander na may hinanakit sa kanilang mga mata. Wala silang lakas ng loob na gawin kay Alexander, kaya hinintay nilang maglabas ng galit si Bosco sa kanila. Nang marinig ni Bosco ang mga salita ng mga taong ito, walang kamalay-malay na sumulyap si Bosco kay Alexander, at iuutos na sana sa bodyguard sa likod niya na gawin ang isang bagay, ngunit biglang tumunog ang kanyang utak. Alexander. Si Alexander pala. Biglang lumiit ang mga pupils ni Bosco, tapos puno ng takot ang mga mata niya. Hindi niya akalain na masasaktan ng anak niya si Alexander, pagkabalik niya lang galing abroad. Alam ng lahat ng nasa matataas na klase ng Cloudtopia ang tungkol kay Alexander. Not to mention a second-tier family like his, even the old man of the 4 major first-tier families will need to bow down to him. Sa 80th birthday banquet ng matandang G. Sunoon, personal na nasaksihan ng Bosco ang kagilahil-alas na eksena kung saan na-mobilize ang lahat ng upper-class member sa Cloudtopia. Sa panlabas, ito ay upang ipagdiwang ang kaarawan ng matandang Mr. Su, ngunit sa katunayan, lahat ito ay para kay Alexander.
Para sa isang makalangit na karakter na tulad ni Alexander, matutuwa si Bosco kung kakausapin lang niya si Alexander ng isang salita o dalawa, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay makakasakit sa kabilang partido ng walang ingat. At sa pagpasok niya sa pinto, hindi lamang niya nakilala ang kabilang partido, ngunit nagbitaw pa siya ng mga matatamis na salita, na nagsasabing gusto ng kabilang partido ang mamatay. Sa pag-iisip nito, nabasa agad ang likod ni Bosco. Si Mr. Seven sa tabi niya ay nakatutok lahat kay Alexander, at wala siyang napansing kakaiba sa sarili niyang ama. "Dad, please give an order, let everyone go up together, hold that guy down. Di ba gusto niya akong pasabugan ng kumukulong tubig? Ipapatikim ko sa kanya ang paliguan ng pinakuloang tubig." Galit na tumingin kay Alexander si Mr. Seven at sinabing. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, bago pa makapag-react si Bosco, hindi na siya nakapaghintay bagkos ay sumigaw na siya sa mga bodyguard, "Bakit nakatayo pa kayo dyan? Sabay-sabay na tayong ibagsak ang mayabang na ito. Contents belong to novel drama. Org." Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang mga salita, iniunat ni Bosco ang kanyang kamay at sinampal siya pabalik. "Sampal! Tumahimik ka!" Nagmura si Bosco na may nanginginig na boses. Sa piging ng kaarawan ng matandang Mr. Su noong araw na iyon, pumasok ang isang teroristang assassin at nagbanta na papatayin si Alexander. Kalmado at mahinahon si Alexander, at napatay niya ang kalaban sa isang galaw lang. Walang sinuman sa silid ang nakakakita kung paano ito nangyari. Ang gayong nakakatakot na lakas ay bihira sa mundo. Sa harap ni Alexander, walang ka-close ang mga bodyguard na dinala niya. Natatakot siyang matamba ni Alexander ang lahat ng mga bodyguard na ito sa isang kaway lang ng kamay. Paano siya magiging posible na umasa sa kanila para masupol si Alexander? Tanga, ignorante. Nililigawan si kamatayan. "Dad, ano ang binatukan mo?" Tinakpan ni Mr. Seven ang kanyang mukha, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Siya ay binubuli at pinagbantaan, at tinawagan niya si Bosco sa pag-asang may dadalhin si Bosco na susuporta sa kanya at ibaba si Alexander. Gayunpaman, isang tingin lang ni Bosco sa kabilang partido, saka siya sinampal ng malakas. How dare Bosco explain this to him? Binigyan lang siya nito ng matalim na tingin, saka agad na naglakad sa harapan ni Alexander, yumuko at kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ako si Bosco Seven, nalulugod na makilala si Mr. Tomas. Kakabalik lang ng anak kong hanggal mula sa ibang bansa, kaya hindi niya alam na si Mr. Tomas ay isang kagalang-galang na tao, at hindi sinasadyang nasaktan ka. Sana si Mr. Tomas ay maaaring maging mas malaking tao, at walang pakialam sa kanyang ginawa." Kabanata 670 Not any less. Tito Seven, ikaw. Nang makitang yumuko si Bosco kay Alexander, napatulala ang mga kaibigan ni Mr. Seven. Biglang nagbago ang mga ekspresyon ng mukha nila. Napakagalang ni Bosco at tinawag siyang Ginoong Tomas. Hindi kaya isa talagang big shot ang batang ito. Malamig na sinulyapan ni Alexander si Bosco, at sinabing, "Bosco ang pangalan mo. Ang iyong anak na lalaki ay hindi lamang nais na gawin ang aso ng aking anak na babae sa isang mainit na palayok, ngunit pati na rin akong paliguan ng mainit." Namutla agad ang mukha ni Bosco. "No, no, no, he is talking nonsense, Mr. Tomas, please don't take it seriously. Kung alam ko lang ang pagkatao mo, kahit may lakas ako ng loob mula sa kanya, hindi ako maglalakas loob na magsalita ng mga ganyang kawalang galang na salita." Pagkasabi noon, nang hindi na hinintay na mag-react si Alexander, agad niyang sinipa ang tiyan ni Mr. Seven, at galit na nagmura, "Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Alexander. Sa tingin mo kaya mong makipagkulitan sa isang malaking tao tulad ni Mr. Tomas?" "Papa, ako." Hinawakan ni Mr. Seven ang kanyang tiyan, namilipit ang kanyang mukha. Hinihiling sa kanya na lumuhad kay Alexander sa harap ng isang grupo ng mga cronies. Nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan. Ikaw, walang kwentang bagay." Habang nagmumura si Bosco, bibigay na sana siya ng pangalawang sipa. Malamig na ngumuso si Alexander, "No need.
Maraming tao ang gustong lumuhad sa akin, at hindi siya isa sa kanila. Baliin ang kanyang mga kamay at paa, at hindi siya papayagang lumabas ng ospital sa loob ng 1 taon, kung hindi, itatapon ko siya sa dagat upang pakainin ang mga peteng. Nang marinig ito, nagngangalit si Mr. Sivan at sinabing, naglakas loob kang hawakan muli ako. Dad, maling tao ba ang nakilala mo? This guy lives in this villa area. How can his status is any higher than us? Kahit kaya niyang lumaban, ang dami mong dinala dito, bakit hinahayaan mong manipulahin ka niya? Ano ka pa ba tulala? Sabay na tayo, lumaban hanggang kamatayan, papasanin ko ang responsibilidad kapag may nangyaring masama. Saway ni Mr. Sivan sa grupo ng mga bodyguard. Sa sandaling ito, nag-alinlangan sandali si Bosco. Hindi niya inaasahan na magiging malupit si Alexander na mababasag niya ang mga kamay at paa ng kanyang anak sa sandaling ibuka nito ang kanyang bibig. Magsasalita pa lang si Alexander, biglang lumiit ang mga pupils niya. Mapanganib. Naramdaman niya ang parehong panganib tulad ng noong sinamahan niya si Valerie sa studio noong nakaraan. Hindi, mas malakas pa kaysa sa oras na iyon. Sa isang kisap mata, isang itim na bala na may kapangyarihang buwagin ang lahat ay dumaan sa transparent na salamin sa bintana at bumaril patungo sa kanyang puso. Kung ito ay isang ordinaryong tao, iwasan pa ito, malamang na hindi niya ito mapapansin, at siya ay mamamatay kaagad. Gayunpaman, natural na hindi ordinaryong tao si Alexander, hindi siya masasakta ng isang maliit na bala. Sa isang iglap lang ay naiwasan niya ang bala na nagtatangkang pumatay sa kanya. Halos agad na pumutok ang salamin sa bintana dahil sa sobrang impact. Hindi mabilang na mga fragment ang lumipad palabas sa lahat ng direksyon, na nagdadala din ng napakalakas na kabagsikan. Lumipad lang ang iba sa direksyon ni Micah. Sumikip ang puso ni Alexander, at iwagayway na sana niya ang kanyang kamay para lumikha ng alon ng hangin para harangin ang mga labi para kay Micah, nang biglang may kumislap na gintong anino. Ito pala ay si Beans, na nasa tabi ni Micah, na napagtanto na nasa panganib ang kanyang amo, tumalon ng walang ingat, at ginamit ang katawan nito upang harangan ang mga tipak ng salamin. Aw! 7 o 8 matutulis na fragment ang nakapasok sa katawan ni Beans sa isang iglap. Si Beans, nakakabawi lang ng sigla, ay may gininto ang buhok na nabahira ng pula ng dugo. Napasigaw si Beans sa sakit at muling bumagsak sa lupa, hindi man lang makagapang sa pagkakataong ito. Ito ay isang armadong mamamatay tao. Napagtanto agad ni Bosco at ng kanyang barkada na gustong patayin ng assassin na nagtatago sa dilim si Alexander. Kabanata 671 Iligtas ang iyong pagsisikap. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nathaniel at Yulia. Beans. Nang makita si Beans na nakahiga sa pool ng dugo, napaluha si Micah. Pare, malapit na bang mamatay si Beans? Malungkot na tanong ng batang babae. No, baby, hindi papayag si daddy na iwan tayo ni Beans. Mabilis na nag-squat si Alexander at pinakain si Beans ng pangalawang tableta. Bagamat napakamahal ng mga tabletang dala niya, si Beans ang pinakamamahal na alaga ni Micah, at sa kritikal na sandali, desperado siyang iligtas si Micah. Para sa kanya, walang pinagkaiba si Beans sa kanyang pamilya. Kahit na si Beans ay talagang nakatadhana sa kamatayan, handa siyang makipaglaban sa mga anghel. Okay baby, after taking this medicine, Beans will never leave us. Haharapin ni Daddy ang masamang tao na bumaril, at pagkatapos ay babalik at dalhin si Beans sa ospital upang gamutin ang sugat, okay. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, nabuhayan ng loob si Micah, pagkatapos ay tumanggo ng masunurin, at sinabing, well, Micah listens to Dad. Matapos aliwin si Micah ay agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Alexander. Hindi niya inaasahan na may maglalakas loob na magpadala ng mamamatay tao para harapin siya. Ngayon ay nakatitig siya sa sirang butas sa bintana, sumikat ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng 2 segundo, natukoy niya ang lokasyon ng bumaril. The moment he looked at the other party also looked over at the same time. Nang mapagtantong tumambad ang kanyang posisyon, agad na kinuha ng assassin ang sniper rifle at tumakas sa malayo.
Ito ay isang napakatalino na mamamatay. Kung napalampas mo ang isang shot, agad kang umatras. Gayunpaman, malamig na sumangot si Alexander, gusto mong tumakbo. Hindi ganoon kadali. Kahit na ang kabilang partido ay nakatakas ng daan-daang metro ng maaga, kapag ang kanyang hininga ay nahuli ni Alexander, mahihirapan siyang magtago. Whoosh! Ang lahat ng tao sa villa ay nakakita lamang ng isang itim na anino na dumaan, si Alexander, tulad ng isang agila na nagbuka ng mga pakpak, ay lumipad sa bintana na nabasag ng bala at lumipad patungo sa kinaroroonan ng mamamatay tao. Sa isang kisap mata, walang bakas. Pagkaalis ni Alexander, nagulat si Bosco at iba pa, ngunit lihim na gamaan ang loob. Kasabay nito, ang kanilang mga iniisip ay nagbago ng husto. May nagnanais ng buhay ni Alexander. Nagpadala pa sila ng assassin na may sniper rifle. Si Mr. Sivan, na takot kanina, ay biglang nagpakita ng pananabik. May baril ang kabilang partido, naglakas loob si Alexander na habulin siya gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ba yun isang kalokohang hakbang? Gaano man kahusay ang kanyang mga kasanayan, mas mahusay kaya siya kaysa sa mga modernong sandata. Mas mabilis kaya siya kaysa sa mga bala ng sniper rifles. Ang mga cronies at mga kaibigan sa paligid niya ay nagpakita rin ng mga nakakalokong ngiti matapos itong mapagtanto. Kung paano lumiliko ang mga talahan na yan. Si Alexander, na hindi pa rin magagapi kanina, ngayon ay nahaharap sa gulo, at malapit na siyang mamatay. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Nathaniel at Yulia. Bagamat nakita na nila ang husay ni Alexander, wala pa silang nakilalang may dalang baril. Assassins, sniper rifles, ito ay mga tao at mga bagay na lumalabas lamang sa mga pelikula, ngunit nakita sila ni Alexander. Natural na nag-aalala sila sa kaligtasan ni Alexander. Sa sandaling ito, mabilis na sumusulong si Alexander, at nilapitan ng assassin sa isang iglap. Ang kabilang partido ay isang lalaki sa edad na 30s, nakasuot ng itim na uniforme, may hawak na sniper rifle sa kanyang kamay, naglalakad ng napakabilis na parang lumilipad sa bubong ng isang villa. Hindi ka makakatakas, save some effort. Ngumisi si Alexander, at biglang bumaril ang katawan niya sa mas mabilis na bilis. Nagkaroon ng pagsabog na tunog sa hangin, at ang likod ng mamamatay tao ay nakaramdam ng ginaw, at nakaramdam siya ng isang nakakatakot na pamimilit, tulad ng isang buhawi, na dumarating ng may napakatinding momentum. Kabanata 672 Ano ang kailangan upang masaktan ang iyong kaaway? Bumilis ang tibok ng puso ng assassin, malinaw na naabutan niya si Alexander ng daan-daang metro, ngunit napakabilis niyang naabutan. Sa ilalim ng malakas na pamimilit na ito, pinakawalan niya ang kanyang pisikal na potensyal at tumakas pasulong sa pinakamabilis na bilis sa kanyang buhay. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, palapit ng palapit si Alexander. Pinunasan ng assassin ang malamig na pawis sa kanyang noo, at habang nagpupumilit na makatakas, sinabi niya, "Bato, ikaw at ako ay mga estranghero lamang, at naparito ako upang patayin ka para sa pera. Dahil ang aking mga kakayahan ay hindi katumbas ng halaga, inaamin ko ang pagkatalo at isinuko ko ang misyon na ito. Kung handa kang pabayaan ito, maaari kong sabihin sa iyo kung sino ang naglabas ng order ng reward sa mundo ng assassin. Ano sa palagay mo?" Ngumisi si Alexander, kung gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod nito, hindi ba isang sentence lang. Masyadong katawa-tawa para sa kabilang partido na gamitin ito para makipag-ayos sa kanya. Tumigil na tayo dito. Ayos lang na patayin mo ako para sa pera, at muntik mo nang saktan ang mahal kong anak. Sa tingin mo ba ay titigil na ako dito? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, muling nagbago ang mga hakbang ni Alexander. Sa ilang paghinga, ilang metro na lang ang layo niya sa assassin. Kinagat ng mamamatay tao ang kanyang mga ngipin, at malakas na sumigaw, "Alexander, huwag kang maging hindi makatwiran. Although you are very skilled, I am not a weakling. I just don't want to hurt the enemy at the expense of hurting myself. Hindi rin ito makakabuti sa iyo. Saktan ang kaaway sa kapinsalaan ng saktan ng iyong sarili." Tumawa ng malakas si Alexander at sinabing, "Sa tingin mo ba sasaktan mo ako?
Natatakot akong mamatay ka ng walang mapaglilibingan bago mo hawakan ang daliri ko. Yung nag-issue naman ng reward order, if I want to know, I can do it with or without you. Gayunpaman, kung handa kang gumawa ng inisyatiba upang magsalita, maaari kong isaalang-alang ang pagbibigay sa iyo ng magandang oras. Ang yabang. Galit na nagmura ang assassin habang desperadong tumakas. Paminsan-minsan ay napalingon siya nang makitang papalapit si Alexander, halos mapaiyak siya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang paghinga, bigla siyang tumigil, tumayo sa pinakamataas na punto ng bubong ng isang tiyak na vilya, at lumingon. Kasabay nito, nawala ang orihinal na pagpapahayag ng gulat, napalitan ng hitsura ng pang-aalipusta sa mundo. Boy, I have to admit that your skills are very good. No wonder the employer is willing to pay $100 million to buy your head. Gayunpaman, kumpara sa iyong kakayahan, kulang ka ng kaunting utak. Tinapik ng assassin ang kanyang templo, at sinabi kay Alexander na puno ng panunuya, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mandiraya na mandirigma ay isang matalinong mandirigma? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-akit sa kalaban? Tumingin si Alexander sa kanya ng masama, sa tingin mo ba kung naiinip ako, mabubuhay ka pa at kakausapin ako? Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang ekspresyon ng assassin, at nagtanong siya. Ngumisi si Alexander, mayroon kang lakas ng loob na ikumpara ito sa Art of War gamit ang iyong munting pakulo. Naglalaro lang ako ng pusa at daga. Nga pala, tingnan natin kung ilan pa ang kasabwat mo, para mahuli natin silang lahat. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, biglang nagbago ang ekspresyon ng assassin. Ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap. Ang akala niya ay tinutokso niya si Alexander, ngunit hindi niya inaasahan na sa halip ay dayin siya ni Alexander. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang sariling kaayusan, agad niyang nabawi ang kanyang kumpiyansa. Fine. Kahit na nakikita mo na nagpepeke ako, ano? Kung ang bait mo ngayon lang at tumalikod at umalis, baka ma-impress pa ako. Gayunpaman, pinilit mong pumunta sa iyong sariling paraan, at labis kang nagtitiwala sa iyong katalinuhan, kung gayon ikaw ay tiyak na mamamatay sa aking mga kamay. Kabanata 673 hanggang sa bilis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, higit sa 100 laser spot ang agad na lumitaw sa katawan ni Alexander. Ito ang pulang tuldok sa sniper rifle sight. Basically, nahulog lahat sa puso ni Alexander. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdala siya ng 100 katulong para patayin si Alexander. Apoy! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng assassin, sabay kilos. Whoosh whoosh! 100 bala ang tumama sa hangin sa isang iglap. Lumipad patungo sa puso ni Alexander. Bagamat matagumpay na naiwasan ni Alexander ang isang putok noon, ngunit sa oras na ito higit sa 100 bala ang tumama mula sa iba't ibang hanay, hindi siya naniniwala na maiiwasan pa rin ito ni Alexander. Kahit saang direksyon tumakas si Alexander, may mga bala mula sa kaukulang bahagi na naghihintay sa kanya. Hanggat tama ang bala, si Alexander ay makakaranas ng matinding pinsala kung hindi siya mamamatay. Sa madaling salita, naghulog siya ng malawak na lambat, hindi nakatakas sa kamatayan si Alexander ngayon. Nang inakala pa lang ng assassin na may pagkakataon siyang manalo, biglang nabura ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling pumutok ang baril, biglang nawala si Alexander na nakatayo sa harapan niya. Oo, nawala siya sa hangin. Parang multo lang ang humahabol sa kanya kanina. At ang nakaraang pag-uusap ay panaginip lang niya. Nasaan na siya? Tumayo ang mga balahibo sa buong katawan ng assassin. Kahit na ang isang well-informed assassin na tulad niya ay hindi pa nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at hinanap ang paligid, ngunit wala. Isang malaking buhay na tao ang nawala sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kung naniwala siya sa multo, iisipin pa niya kung nakakita siya ng multo. Sa sobrang paghula niya ay biglang sumulpot muli sa harapan niya si Alexander. Ang pagkakaiba lang sa ngayon ay sa sandaling ito ay ganap na nasa labas ng posisyon si Alexander. Kung saan nakatutok ang bala. Nakakakilabot, nakakakilabot.
Ang isang tao, sa ilalim ng kanyang ilong, ay nakalusot sa blockade na nabuo ng higit sa 100 sniper rifle sa isang iglap. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng oras upang bumantong hininga, nakita niya si Alexander na umaatake sa kanya ng napakalakas na momentum. Hindi naman kasi ordinaryong tao ang assassin na ito, kaya mabilis niyang inayos ang kanyang pag-iisip, at ninisyan pa ang gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling pinayagan siyang makuha ang posisyon ng kalaban, hindi na siya gaanong natakot. May hawak kasi siyang baril, pero ang kabilang partido ay wala. Pumunta ka sa impyerno. Ang mamamatay tao ay sumigaw ng malakas, itinaas ang sniper rifle sa kanyang kamay na parang kidlat, at hinayla ang gatilyo. Boom! Isang itim na bala ang tumama patungo sa mga kilay ni Alexander na may nakakatakot na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, si Alexander ay talagang wala ng takasan. The assassin shows a winner's smile. Alexander, ngayon lang talaga kita hinangaan. Sayang naman at masyado kang mayabang, at ikaw ay nakatakdang mamatay sa aking mga kamay. Oo. Nang matapos magsalita ang assassin, mahinang narinig ang boses ni Alexander. Ito ay hindi sa kabaligtaran, ngunit sa tuktok ng ulo. Tila nanggaling sa malayong kalangitan. Pagtingin ulit sa harapan niya, nasaan ang figure ni Alexander? Boom! Namanhid saglit ang anit ng assassin. Ano ang nangyayari? Si Alexander, na nasa harapan pa rin niya kanina, ay hindi inaasahang nawala. At saka, kitang-kita niyang tumagos sa ulo ni Alexander ang pinaputok niyang bala. Nakakapagsalita pa si Alexander. Tumangala siya sa langit, at saka tumingin kung saan naroon si Alexander. Noon lang niya napagtanto na ang Alexander, na inaakala niyang tinatangay ng hangin ay nagsimulang lumabo. Anino pala? Ito. Ang bilis ng isang tao ay maaaring napakabilis na maaari itong mag-iwan ng mga after images. Puno ng alarm bell ang puso ng assassin. Dahil ulo lang ng mga after images ang natusok, si Alexander mismo. Kabanata 674 na kaaawaan lang kita. Sa sandaling tinanong ang tanong na ito, ang likod ng assassin ay nakaramdam ng lamig sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Sa sandaling ito, wala siyang oras upang mag-isip, kaya't mabilis niyang ibinagsak ang sibat sa kanyang kamay, pagkatapos ay mabilis na naglabas ng isang maikling kutsilyo mula sa kanyang baywang, at mabilis na tinadtad patungo sa posisyon sa likod niya. Ang iyong mga kasanayan ay hindi katumbas ng halaga, ngunit nais mo pa ring kumita ng pera mula sa aking ulo. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Bago pa maputol ang maikling kutsilyo, muling nagsalita ang boses ni Alexander. Sinundan niya ang tunog, nalaman niyang hindi umatake si Alexander sa likuran niya gaya ng inaakala niya. Sa halip, lumakad siya mula sa harapan, na parang tigre. Parang hindi nangyari ang nangyari kanina. At dahil sa kanyang maling paghuhusga, inilantad niya ang kanyang pinakamahina pabalik kay Alexander. May daing sa kanyang puso, gumawa siya ng kilos para bawiin ang punyal at atakihin si Alexander. Gayunpaman, si Alexander ay walang pasensya na makipaglaro sa kanya sa lahat. Ang kanyang maikling kutsilyo ay binawi lamang ng 1 pulgada, at isang malaking kamay, tulad ng bakal na sipit, ay mahigpit na kinurot ang mansanas ni Adam. Bago pa siya makapag-react, biglang gumaan ang buong katawan niya, at dali-daling binuhat ni Alexander ang katawan niyang mahigit 200 kilo. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Idiniin ni Alexander ang buong katawan niya sa pader. Agad na bumagsak ang pader sa hugis ng kanyang katawan. Si Alexander, na parang Diyos ng kamatayan, ay mahigpit na sinakaw ang kanyang lalamunan ng buhay. Ang napakalalim na mga mata na iyon ay puno ng malamig na layunin ng pagpatay. Tila hanggat naglakas loob siyang gumalaw ay madudurog ang kanyang Adam's apple. Sa sandaling ito, sa wakas siya ay nagpanik. Hindi niya inaasahan na ang isang makapangyarihang karakter ay made at tago sa maliit na Cloudtopia. Sa harap ng kabilang partido, isa lamang siyang tumatalon-talon na payaso na tanging mga kamao at binti lamang ang naipapakita. Sabihin mo sa akin, sino ang taong nagbigay ng reward order? Iniligtas mo ako sa gulo ng pag-iimbestiga, at mabibigyan kita ng magandang oras.
Ang mamamatay tao ay hindi gustong mamatay, at sa ilalim ng lahat ng uri ng takot, siya ay sumambulat na may matinding pagnanais na mabuhay. Maaari kong sabihin sa iyo kung sino ang taong iyon, ngunit bago ko gawin, kailangan mo akong palayain. Ngumisi si Alexander, sa tingin mo ba bukod sa iyo, wala na akong alam. Die for money, maaawa lang ako sa iyo. Pagkasabi noon, lumuwa ang mga mata ni Alexander na may mas malamig na hangarin na pumatay. Biglang nakaramdam ng panginginig ang mamamatay tao, parang narinig niya ang yapak ni kamatayan. Hindi, sabi ko, ang taong iyon ay. Hindi na siya nang ahas na makipag-ayos muli kay Alexander. Sa kasamaang palad, huli na. Kahit sino man ito, isang pagkakataon lang ang bibigyan ni Alexander. I-click. Bago pa siya matapos magsalita, diretsyong pinisil ng malalaking kamay ni Alexander na parang mga sipit ng bakal ang kanyang lalamunan. Isang matalim na sigaw ang pinakawalan ng asasin. Pagkatapos ay para siyang lobo na nabutas at nagsimulang tumagas ng hangin. Hindi na nag-abalang kausapin pa siya ni Alexander, kaya bigla niya itong inihagis sa lupa. Ang pagbagsak na ito ay nagpabilis sa pagkawala ng kanyang sigla. Wala pang 3 segundo ay nakahandusay na siya sa lupa at blanko ang mga mata, para siyang naging bangkay. Hanggang sa sandaling ito ay mahinahong tumingin si Alexander sa paligid, at sinabing, kayong iba, kung may gustong ipakita ang employer sa likod ng mga eksena, bibigyan kita ng medyo mabilis na kamatayan. Ang lahat ng mga sniper na nakatago sa mga nakapaligid na kuta ay naramdaman na ang kanilang mga anit ay namamanhid nang marinig nila ang kanyang mga salita. Gayunpaman, iniisip na gaano man kalakas si Alexander, mayroon lamang isang tao, ngunit mayroong higit sa 100 sa kanila. Kung ang sinuman sa kanila ay tumayo sa harap, mayroon lamang isang wakas para sa kanila, at iyon ay kamatayan. Gayunpaman, kung pinili nilang tumakas, mayroong mataas na rate ng tagumpay. Kabanata 675 Hit Rock Bottom. Tumakbo. May biglang naglabas ng malakas na inumin. Mahigit sa 100 mamamatay tao na nakatago sa mga anino ang lahat ay tumakas sa lahat ng direksyon na may tahimik na pag-unawa at sa pinakamabilis na bilis. Ito ang pinakamatalinong gawin. Mag-isa lang si Alexander, gaano man siya kabilis, hindi niya maalis ang lahat. Hey, ang bait mo naman, pero sayang ang mga taong nakilala mo ngayon ay hindi ganoon kadaling pakisamahan. Malamig na sumangot si Alexander, mahinahong kinuha ang kanyang mobile phone, at nagpadala ng posthumous na larawan ng patay na assassin sa lupa. Then he dialed Diane's phone and ordered, "I'll send you a photo in a while, and please check who is in the photo." Bukod dito, makipag-ayos kasama ang mga tropang nakatalaga sa Cloudtopia, at hayaan silang lahat na magpadala upang harangan ang lahat ng pangunahing kalsada sa Cloudtopia. Mayroong 13 assassin na may mga sniper rifles, lahat sila ay dapat barilin hanggang mamatay sa loob ng boundary ng Cloudtopia. Oo naman boss. Pumayag naman si Diane at agad namang sinunod ang bilin. Sinulyapan ni Alexander ang assassin sa lupa, at diretsyong naglakad papunta sa Garden No. Isang villa area. Lihim na natuwa ang 13 assassin na nakatakas nang makitang wala siyang hinahabol. Gumaan ang pakiramdam ng lahat. Alam na alam nila na ang sinumang maabyutan ni Alexander ay tiyak na mamamatay. Tutal, may hawak na baril ang panganay nilang kapatid at namatay sa kamay ng walang armas na si Alexander. Natatakot sila na kahit pagsama-samahin silang lahat ay hindi pa rin nila kayang harapin si Alexander. Nang muling magsama-sama ang mga taong ito, ang isa sa kanila ay nagsabi, "Ang lakas ng batang iyon ay sobrang nakakatakot, hindi tayo maaaring magtagal sa Cloudtopia, kailangan nating umalis kaagad, pumunta sa Scanvia, at sumama sa ibang mga tao." Yung may apelyidong Tomas ang pumatay sa kuya natin, so yun lang. Tanong ng isa pa. Syempre hindi natin basta-basta pababayaan. Gayunpaman, ang usapin ng paghihiganti ay dapat isaalang-alang sa katagalan. Oo, tama, life-saving ang pinakamahalagang bagay ngayon. Nagkasundo ang lahat at aalis na sana nang biglang may boses na biglang nagsalita.
Dare to assassinate Mr. Tomas, pero gusto mo pang iligtas ang buhay mo. Mangarap ka. Nagulat ang isang grupo ng mga tao at walang malay na tumingin sa direksyon ng tunog. Agad silang nabigla nang makita nila ito. Nakasuot ng unipormeng militar ang nagsalita, at mukhang nakakatakot. Sa likuran niya ay 10,000 sundalo na may mga bala, at mabilis nilang pinalibutan sila. Nakatutok lahat sa kanila ang mga busel ng mga itim na baril. Tila sa sandaling mag-utos ang leading man na naka-uniporme, ang 13 sa kanila ay sasalain. Ito pala ay isang lokal na garrison. Ang mga mukha ng lahat ng mga assassin ay nagbago ng husto. Hindi nila inasahan na mapapakilos ni Alexander ang libu-libong tropa na nakatalaga sa Cloudtopia. Bukod dito, nakatakas lang sila wala pang 10 minuto ang nakalipas. Ang Alexander na ito ay hindi lamang sobrang nakakatakot, ngunit mayroon ding napakalakas na impluwensya. Sa pagkakataong ito, bumagsak na sila. Garden No. 1, sa Sivan Family Villa. Yulia, ang tagal na at wala pa akong nakikitang tao, hindi naman dapat nasa panganib si Alexander diba? Tumingin si Nathaniel sa paligid at nag-aalalang sabi kay Yulia. Magsasalita pa lang si Yulia, mabilis na umiling ang batang si Micah at sinabing, hindi, napakalakas ni Daddy, at hindi kayang talunin ng mga kontrabida na iyon si tatay. Naramdaman lang ni Nathaniel na bulag na pagsamba kay Alexander ang sinabi ni Micah kaya natural na hindi niya ito seseryosohin. Bumantong hininga siya, mukhang nag-aalala. Si Sivan at iba pang nasa di kalayuan ay agad na naging mayabang. Kabanata 676 na hintayin ang pagbabalik ng aking asawa. Bata, napakalakas ng iyong ama, ngunit siya ay isang katawan lamang ng laman at dugo, maaari pa ba siyang hamarang ng mga bala? Isa siyang professional level assassin, at may hawak pa siyang sniper rifle. Nag-expose lang siya sa kalaban, halatang kamatayan. Kung may mga kasabwat pa ang kabilang partido, siya ay nabugbog sa isang salon. Tama, sa tingin ko ay dapat tumigil ka na sa paghihintay at humanap ka ng kukunin ang kanyang katawan. Ang grupo ng mga tao ay nadama ng higit at higit na positibo. Bakas sa mukha ni Mr. Sivan ang saya. Kanina lang ay talamak si Alexander na sinabi pa nitong mabali ang kanyang mga kamay at paa at ilalagay siya sa ospital ng 1 taon. Ngayong namatay si Alexander, nawala ng suporta si Nathaniel at ang iba pa, kaya natural na gusto niyang bumawi sa kahihiyan at mukha na dinanas niya ngayon, kay Nathaniel. Sa sandaling iyon, siya ay nagmamayabang kay Nathaniel, at sinabi, matanda, hindi ko ba nahuli ang isa sa iyong mga hayop? How dare you bring your son to my house para bugbugin ako? Ngayong patay na siya, tingnan ko kung sino ang tutulong sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, inilahad niya ang kanyang kamay na may panunuya, at sinampal si Nathaniel. Ikaw, halatang kasalanan mo, at naglakas loob kang saktan ako. Nagulat at nagalit si Nathaniel. So what if masapak kita? Ngumisi si Sivan, ang anak mo ang naging dahilan ng pagsampal sa akin ng aking ama, kaya dapat bayaran ng kanyang ama ang utang. Ngayong patay na siya, natural na mahahanap ko ito sa iyo. Habang nagsasalita ay inilahad din niya ang isa niyang kamay, inindayog ito pakaliwat kanan, at sinampal ng ilang beses si Nathaniel. Hindi na bata si Nathaniel, paano niya ito natitiis? Ang mga bituin ay kumislap sa kanyang mga mata sa isang iglap, at ang kanyang mga yapak ay hindi matatag. Hindi na nakatiis si Yulia sa tabi niya, at galit na sumigaw, tumigil ka. Agad na ibinaling ni Mr. Sivan ang kanyang tingin sa kanya, tiningnan siya ng taas-baba, at sinabing may maalay ng ngiti, handa pa rin akong magpakita ng awa sa isang dilag. Sa kasamaang palad, ikaw ang asawa ng batang iyon. Halika, lumuhad ka at hayaan mong dilaan ko ang talampakan ng aking sapatos, at iisipin kong palayain ang iyong pamilya. Kung hindi, papatayin ko ang matandang bastard na ito at tapusin kita, at wala kang magagawa sa akin. Mr. Sivan, ang babaeng ito ay maganda at may magandang figure. Dapat mong kunin ang pagkakataong ito upang panatilihin siya ngayon. Ang isa sa mga binata ay walang konsensyang tumitig sa nagtataasang bahagi ng katawan ni Yulia.
Sumunod ang isa pang binata at sinabing, Mr. Seven, kapag napagod ka sa paglalaro, pagbigyan mo kami. Mas maganda pa sa isang celebrity ang asong ito, nanunubog ang bibig ko. Walang hiya. Namula sa galit ang magandang mukha ni Yulia. Walang habas na sigaw ni Micah, bawal mong i-bully ang nanay ni Micah. Pagbalik ni tatay, hahayaan ka ni Micah na bugbugin ka niya. Damn girl, may karapatan ka bang magsalita dito? Hindi lang ang songgit mong ama, sasampalin pa kita. Binigyan ni Mr. Seven si Micah ng isang mabangis na tingin, at saka bumaling ang mga mata niya kay Vince na nasa tabi niya. Ipapakulo ko ngayon, anong magagawa mo sa akin? Sa sandaling nahulog ang mga salita, inilahad niya muli ang kanyang kamay, sinampal si Nathaniel, at pagkatapos ay pinilit si Yulia na magtanong. Gusto mo bang dilaan? Kapag hindi mo dinilaan ulit, kakatayin ko itong matandang bastard na to, pati yung moldita. Namutla ang mukha ni Yulia sa takot. Sa sandaling iyon, dali-dali niyang sinabi kay Bosco na nasa hindi kalayuan, Bosco, ang anak mo ba ay nagsasalita ng wikang tao? Nakaupo ka lang ba at nanunood? Babalik din ang asawa ko maya-maya, sa tingin mo kaya mo bang tiisin ang galit niya? Kabanata 697 bigyan ka ng dalawang opsyon. Pagkatapos ay hintayin mong bumalik ang iyong asawa bago magsalita ng kung ano paman. Sabi ni Bosco na may halong ngiti. Kanina lang pinilit ni Alexander na baliin ang mga kamay at paa ng anak kaya natural na sobrang sama ng loob niya. Bago ito, natatakot siya sa lakas at nakakatakot na pagkakakilanlan ni Alexander, ngunit ngayon ay may isang assassin na nais ang buhay ni Alexander. Ang kabilang partido ay may hawak na sniper rifle. Ngayon pa lang ay malabo niyang narinig ang putok ng baril. Sa hula ng kaibigan ng kanyang anak, maraming kasabwat ang kabilang partido. Sa harap ng malalakas na sandata, gaano man kahusay ang kakayahan ni Alexander, maaaring hindi niya matakasan ang kamatayan. Sa sandaling namatay si Alexander, ang mga tao sa kanyang harapan ay matanda at mahihina o mga babae at bata, talagang hindi niya kailangang seryosohin ang mga ito. Nang makitang pati ang ugali ni Bosco ay nagbago ng husto, lalo pang naging mayabang si Mr. Seven. Iniabot na lang niya ang kanyang leather na sapatos, gusto niyang bastyusan si Yulia, nang biglang may tumunog na nakakatusok na boses. Gusto mo ba talaga akong mamatay? Sa sandaling marinig nila ang mga salitang ito, lahat sila Nathaniel, Yulia, at Micah ay nagpakita ng pananabik. Para naman kay Bosco, Mr. Seven at iba pa, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Si Alexander yun. Siya. Hindi namatay. Malinaw na narinig ko ang putok ng baril. Si Mr. Seven at ang iba pang mga kabataan ay tumibok ng malakas. Nabasa agad ang likod ni Bosco. Si Alexander iyon, hindi lamang siya namatay, ngunit siya ay bumalik na puno ng sigla. Susunod na sandali. Naglakad-lakad si Alexander sa villa. Alexander, Daddy. Sumugod sina Yulia at Micah na parang naghihintay ng tagapagligtas. Niyakap pa ni Micah ang hita niya at umiyak, Daddy, ilang beses na sinampal ng isang malaking kontrabida si Lolo at pinilit si Nanay na dilaan ang talampakan ng sapatos niya. Agad na tumingin si Alexander kay Nathaniel, at nang dumampi ang kanyang mga mata sa mapupula at namamagang pisngi ni Nathaniel, isang pag-akyat ng galit ang sumugod sa langit, at pagkatapos ay lumabas sa kanyang katawan ng walang katapusang hangarin na pagpatay. Micah, huwag ka nang umiyak, lumabas ka kasama si Nanay at maghintay, maghihiganti si Dad sa ngalan ni Lolo at Nanay. Opo, Ama. Pinunasan ng batang babae ang kanyang luha at binitawan si Alexander. Daddy, lalabas muna kami. Inalalayan ni Yulia si Nathaniel, at inakay si Micah sa pintuan ng villa. Alam niya ang susunod na gagawin ni Alexander, at alam din niyang ayaw ni Alexander na makakita sila ng mga madugong eksena, lalo na si Micah. Pagkaalis nilang tatlo, sa wakas ay itinuon ni Alexander ang tingin kay Mr. Seven, How dare you touch my dad and let my wife lick the soles of your shoes? Bosco, anak mo siya, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Isa, ikaw mismo ang papatay sa kanya. Dalawa, ako mismo ang gagawa, pero gusto kong mamatay kayong lahat. Sinusubukan ni Alexander ang lahat para pigilan ang galit sa kanyang puso.
Umalis lamang siya saglit, at nagpakasawa si Bosco sa grupong ito ng mga tao, at nagpakita ng pangingibabaw sa kanyang asawa at adoptive father. Naisip niya ba talaga na hindi na babalik si Alexander? Nang marinig ang kanyang mga salita, ikinaway ni Bosco ang kanyang mga kamay sa takot. Hindi, Mr. Tomas, nalilito lang ako para sa isang sandali, ngayon alam kong mali ako, ikaw. Hindi niya inaasahan na makakatakas si Alexander mula sa assassin gamit ang baril. Malinaw na narinig niya ang mesensi ng putok ng baril. Halatang maraming kasama ang kabilang partido. Kahit hindi nila makuha si Alexander. Nakakakilabot. Kung alam niya lang na ito na ang katapusan, kahit ipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya, hindi siya maglalakas loob na sampilan ng anak si Nathaniel. Tigilan mo na ang pagsasabi ng kalokohan. Sumigaw si Alexander at direktang pinutol siya, I don't want to hear a similar speech a second time. Dahil ayaw mong pumili, kaya ako ang gagawa ng desisyon para sa iyo. Kabanata 678 Huwag mo akong patayin. Sa sandaling nahulog ang mga salita, gumalaw si Alexander at nagpakita sa harap ni Mr. Sivan. Ikaw. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ni Mr. Sivan, nang magtatanong pa sana siya, ginawang kutsilyo ni Alexander ang palad niya at nilaslas ito sa ere. Biglang huminto ang boses ni Mr. Sivan. Sa susunod na sandali, diretsyong lumuhad ang ulo niya. Nananatili pa rin ang takot sa mukha niya, pero hindi na siya humihinga. Boom! Tumama sa isip ng lahat si Thunder. Pinatay talaga ni Alexander si Mr. Sivan. Sa isang hampas lang ng palad, wala man lang sugat, agad niyang napatay si Mr. Sivan. Lalong natakot ang mga tagasunod ni Ginoong Sivan. Bagamat kadalasan ay sinusunod nila si Mr. Sivan na maging dominante at nang-aapi sa mga lalaki at babae. Gayunpaman, sa pinakamainam, sila ay ilan lamang sa mga punk na may kaunting pera. Hindi pa sila nakakita ng isang tulad ni Alexander na pumatay ng isang buhay na tao gamit ang isang palad. Si Mr. Sivan na nakahiga sa lupa at namamatay na nakadilat ang mga mata, lalo silang na-trauma. Boom! May isang taong na-trauma kaya bumagsak sila sa lupa sa takot. Agad namang nagising ang iba. Sa pagkakataong ito, wala pa silang lakas ng loob na tumingin ng diretsyo kay Alexander, nanginginig ang mga paa nila, na para bang natatakot na sila na ang susunod. Si Bosco ay natakot din sa kanyang talino. Ikaw na. Sinulyapan siya ni Alexander at sinabi sa malamig na boses. Kinilig si Bosco at paulit-ulit na napaatras, hindi, Mr. Tomas, mali ako. Huwag mo akong patayin, alam kong mali talaga ako. Ngayon lang niya nalaman na hindi lang basta-basta ang pagbabante ni Alexander sa kanya, pati na rin ang pagbibiro sa kanya. Handa na talagang pumatay si Alexander. Mr. Tomas, mangyaring iligtas ang aking buhay. Maaari kong ilipat ang lahat ng mga ari-arian ng aming pamilyang Sivan sa iyong pangalan. Ngumisi si Alexander, hindi siya makikitira sa isang yaman lang ng pamilyang Sivan. I-click. May malutong na tunog. Naipit at sumabog ang Adam's apple ni Bosco. Casual na itinaas ni Alexander ang kanyang kamay at inihagis siya sa lupa. Tulad ng kanyang anak, ang kanyang mukha ay natatakot, at siya ay namatay na may panghihinayang. Walang pakialam si Alexander kung sila ay nagpahinga ng mapayapa o hindi. Hindi mahalaga kung gaano sila ayaw, ito ay kanilang sariling kasalanan. Sa pag-aakalang ngayon lang talaga nasa panganib si Alexander, kung babalik siya mamaya, baka napatay na ng mag-ama ng pamilyang Sivan si Nathaniel. Hindi rin nakaligtas si Julius sa pambubuli. Pati si Micah baka pinahirapan. Kung maglakas loob siyang insultuhan ang ama, asawa at anak na babae ni Alexander, dapat siyang maging handa. Kaaway. Si Alexander ay hindi kailanman naging malambot ang puso kapag nakikitungo sa mga kaaway. Nang makitang pati si Bosco ay napatay ni Alexander, ang mga kabataan sa paligid at 12-dosenang bodyguards na dala ni Bosco ay natulala. Nang dumampi sa kanila ang mapupusok na mga mata ni Alexander, tanging panginginig ng kanilang mga panloob na organo ang kanilang nararamdaman. Ang isang binata sa kanila ay nagmamadaling lumuhad at humingi ng awa, Mr. Tomas,
lahat ng bagay ngayon ay inutusan ni Mr. Seven, at wala itong kinalaman sa atin. Napipilitan kaming lahat, mapagbigay kang tao, please let us go. Oo. Ngumisi si Alexander, kakabalik ko lang, bakit narinig ko na naglalaway ka nang tumingin ka sa asawa ko? Sinabi mo kay Mr. Seven na kung napagod siya sa paglalaro kay Yulia, isaalang-alang mo siyang ibigay sa iyo. Hindi. Mr. Tomas, mali ang narinig mo. Hindi pagkakaunawaan, dapat may hindi pagkakaunawaan. Isang grupo ng mga tao ang lahat ay napaluhod, nanginginig na parang patay na aso, na humihingi ng awa. Ibinaling ni Alexander ang kanyang tingin sa grupo ng mga bodyguard, at sinabing, kung gusto mong magpakita ako ng awa, pagkatapos ay baliin ang isang braso bawat isa. Kabanata 699 na lumilipad na dragon sa langit. Oo, Mr. Tomas. Agad namang sumagot ang 12-dosenang bodyguards. Hindi na nagsalita pa si Alexander, at dirdiretsyong naglakad patungo sa gate ng villa. Alam niya na ang mga bodyguard na ito ay nakatakas sa isang sakuna, at malamang nalabis silang nasiyahan at nagpapasalamat tungkol doon. Sure enough, pagdating pa lang niya sa gate ay may mga sigawan ng mga kabataang iyon sa likuran niya. Napakunot ang gilid ng bibig ni Alexander sa mapaglarong ngiti, at nagpatuloy siya sa paglalakad palabas. Paglabas niya ng pinto ay hindi niya nakita si Yulia at ang iba pa kaya nilabas niya ang kanyang cellphone at nakita niyang nag-message si Yulia sa kanya, sinabing iniuwi niya si Nathaniel para gamutin ang sugat nito sa mukha. Noon lang gamaan ang pakiramdam ni Alexander, at naglakad patungo sa Villano. Isa sa masayang paraan. Makalipas ang ilang hakbang, tumunog ang telepono. Si Doyan ang tumatawag. Nahulaan niya na ang bagay na hiniling niya kay Doyan na imbestigahan ngayon ay may kahihinatnan. Sure enough, as soon as the call was connected, Doyan immediately report back, "Boss, we have found it." Ang assassin sa larawan ay pinangalanang Walt Soul, at siya ang pinakasikat na assassin sa nakalipas na 2 taon. Sa dark web, 100% ang rate ng tagumpay ng kanyang misyon. Tumango si Alexander at sinabing, sino ang nagbigay ng reward order? Terence Pearson ng pamilya Pearson, totoo ang ulat ni Doyan. Nagdilim ang mga mata ni Alexander. Tila dumating ang pamilya Pearson upang maghiganti sa ngalan ni Terry at Aiden. Okay, I see. Pagbalik ko sa Scanvia, you can go to the Pearson Manor with me. Kung linisin mo sila ng isang beses, hindi sila matatapos dito. Matapang silang mag-issue ng reward order sa dark web para pumunta ang assassin para patayin ako, napagod yata sila sa pananatiling buhay. Sabi ni Alexander. Oo naman boss. Pumayag naman si Doyan, at diretsyong ibinaba ni Alexander ang telepono. Ang 3 miyembro ng pamilya ni Alexander ay nanirahan sa Villano. Isang noong araw na iyon, at direktang bumalik sa Scanvia kasama si Vince kinabukasan. Pagkaraan ng isang gabi, kumalat sa dark web ang balita na nabigo ang assassin Walt Soul mission at kontra pinatay, na nagdulot ng kaguluhan. Diyos ko, si Walt Soul, na may 100% success rate sa loob ng 3 magkakasunod na taon, ay pinatay talaga ng kalaban. Hindi lang siya, pati ang 13 katulong na dinala niya ay nabura lahat. Hindi ba niya tinanggap ang gawain na nakapost noong nakaraang araw na nag-aalok ng gantimpala na $100 milyong? Sa oras na iyon, ang lahat ay nagtataka na upang pumatay ng isang bata, handa silang magbayad ng $100 milyong. Ngayon tila ang gawaing ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. I remember that the target person is named Alexander. I don't know how he can wipe out the entire team of Walt Soul. Galit na nag-uusap ang mga tao sa dark web nang biglang may lumabas na nakakagulat na balita. Ang Flying Dragon, na 5 taon nang natutulog, ay biglang nag-anunsyo ng kanyang pagbabalik na may mataas na profile. Bukod dito, sa sandaling bumalik siya, kinuha niya ang hindi natapos na gawain ng Walt Soul at pinaslang si Alexander. Sa sandaling lumabas ang anunsyo na ito, nagdulot iyon ng panibagong bagyo sa buong dark web. Oh my God, bumalik na sa langit ang idol kong Flying Dragon, iiyak na ako.
Ang tinutukoy mo ay Flying Dragon, na nasa ika-9 na ranggo sa Dark Web. Tama, siya nga. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang gawaing ito. Ang Dark Web ay may listahan ng rangkang ng assassin, na isang rangkang batay sa lakas at record ng bawat assassin. Ang ranggo na ito ay sa buong mundo, kaya mayroong daan-daang libong mga mamamatay tao na nakikilahok sa pagraranggo. Ang mga maaaring may rank sa nangungunang 10 lahat ay may napakapangingilabot na lakas at hindi kailanman napalampas ang isang record. Ang Flying Dragon na ito ay sinasabing matagumpay na napatay ang No. Isa na tao sa isang partikular na bansa, at nagawa pang makatakas sa ilalim ng mahigpit na bantay. Kaya naman nakuha niya ang kanyang titulo, Flying Dragon in the Sky. Kabanata 700 Panlilibak. Simula noon, ang Flying Dragon ay nireranggo sa nangungunang 10 mamamatay tao, at naging isang idolo na sinasamba ng hindi mabilang na iba pang mga assassin. May mga alingaw-ngaw pa na ang kanyang martial arts ay napakalakas, at kaya niyang basagin ang mga pader at mapunit ang mga bakal na plato gamit ang kanyang mga kamay, na lubhang nakakatakot. 5 taon lang ang nakalipas, bigla na lang siyang nawala. Ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay nagretiro mula sa secular na mundo para sa isang babae, at namuhay ng isang ordinaryong tao. Sinabi rin na ang maliit na bansa ay nagpakilos ng 10,000 tropa upang kabkuban siya sa isang liblib na isla sa karagatang Pasipiko, at dahil wala siyang anumang paraan ng transportasyon, hindi na siya makakabalik. Sa hindi inaasahan, ang karakter na ito na matagal nang gawa-gawa ay nagpahayag ng kanyang pagbabalik. Siya rin ang pumalit sa gawaing hindi na kumpleto ng Walt Soul. Matapos na mangha ang lahat sa Dark Web, nagsimula silang matuwa sa nalalapit na pagtatagpo ni Alexander. Mas malas talaga si Alexander na makilala si Flying Dragon na kababalik lang. 5 taon nang natutulog ang Flying Dragon, at ngayon ay inaanunsyo niya ang kanyang pagbabalik na may ganoong kataas na profile. Ito ang kanyang unang misyon. Siguradong gagawa siya ng sapat na paghahanda upang matiyak na walang mangyayaring masama. Mamamatay na si Alexander. Sinong niloloko mo? Yan ang Flying Dragon na kayang pumatay sa No. Isa na tao sa bansa ng kalaban. Siguradong hindi makakatakas si Alexander Thomas sa pagkakataong ito. Ayon sa akin, karangalan niyang mamatay sa kamay ng Flying Dragon. Daan-daang libong mga assassin ang masigasig na nag-uusap. Gayunpaman, hindi alam ni Alexander na sikat na siya sa assassin world ng Darknet. Matapos ipadala sina Yulia at Micah sa Fluxesy Tower ng pamilya Lucas, nakilala niya si Diane at diretsyong nagmaneho papunta sa manor ng pamilya Pearson. Ang sangay ng pamilya Pearson ay matatagpuan sa kalapit na lungsod ng Scanvia, Wax City. Bagamat isa lamang itong sangay ng pamilyang Clay City Pearson, sa Wax City, ito ay nireranggo ang pangalawang pinakamayamang pamilya. Kasabay ng katotohanan na ito ay suportado ng pamilya Pearson sa Clay City, ito ay talagang isang lokal na malupit. Sa oras na ito, ang pamilya Pearson ay nasa sala. Nakaupo sa main seat ang padre de pamilya na si Terence at humihigop sa kanyang alak. Master, may nangyari. Isang domestic servant ang tumakbo na may takot na ekspresyon, at pagkatapos sabihin ito, hinawakan niya ang kanyang tiyan at hingal na hingal. Sa sobrang galit ni Terence ay inihagis niya sa kamay ang baso ng alak, at seryosong saway sa kanya, "Di ba sabi ko na sayo, kahit may malaking mangyari, dapat sumunod ka sa mga alituntunin ng mga katulong ng pamilya Pearson." Malapit nang mapasailalim ang ating angkan sa pangunahing linya ng Clay City. Tatayain nila ako kapag nakita nilang hindi ako mahigpit sa pamilya ko. Dumating si Caspian sa Wax City noong nakaraang araw, at kinailangan siyang lagyan ng butter up ni Terence ng mahabang panahon, pagkatapos ay si Caspian lamang ang nangako na tutulungan sila sa pakikipagkasundo sa pangunahing linya. Si Caspian ay isa sa mga pangunahing figure ng pamilya Pearson sa Clay City. Hangga't handa siyang magsalita, ang hiling ni Terence na makabalik sa pamilya ng Clay City Pearson ay hindi magiging napakahirap na matupad. Ang pamilyang Clay City Pearson ay maaaring may rank sa nangungunang 3 behemoth sa buong North Province.
Bilang tagapagmana ng isang sangay ng pamilya Pearson, hindi na nasisiyahan si Terence sa pagsakop sa teritoryo ng Walk City lamang. Kung maibabalik niya ang kanyang buong pamilya sa Clay City, tiyak na magkakaroon ng mas malawak na espasyo. Siyempre, ang pag-atris, kahit na hindi sila makabalik sa pamilya Pearson sa Clay City, kung maaari siyang kumilos sa ilalim ng tatak ng pangalan ng pamilyang Clay City Pearson, mas kapaki-pakinabang din ito kaysa sa kanilang sitwasyon ngayon. Iniisip ang lahat ng mga benepisyo ng pagbabalik sa pamilya Pearson sa Clay City, ang mga mata ni Terence ay puno ng pag-asa. Kapag natapos na ang bagay na ito, walang sinuman sa North Province ang mangangahas na maliitin siya. Kaya naman, nang makita ang gulat na hitsura ng alipin, ang una niyang ginawa ay hindi upang tanungin kung ano ang nangyari, ngunit upang